Magandang buhay mga bi. Ayan. Kwentuhan muna tayo ha. Ayan, meron kasi sa akin nag-message. Sabi niya, gusto niyang malaman yung mga kalagayan ng DH dito sa Hong Kong. Kung safe ba daw magtrabaho, kung magkano yung sahod, at masusunod ba daw yung sleeping hours, yung 7 hours, at least 7 hours sleep. Ito, sasagutin ko kayo ha. Hindi lahat, okay? Ako nasusunod sa ngayon, sa second employer ko nasusunod. Kasi minsan 9 o'clock or 9:30 nagpapahinga na sila. Kaya pag nagpahinga na sila, pahinga ko na rin yon. Depende na rin talaga sa akin. At sa ibang employer kasi, yung iba, hanggat hindi tulog yung amo, syempre, hindi ka matutulog. Yung iba, pinapayagan na nilang magpahinga yung katulong nila, syempre. Hindi lahat, hindi pare-parehas, guys. Kahit saang bansa naman, kahit saang bansa, kahit sa Pilipinas, hindi pare-parehas. Okay. Yung tulog ay hindi pare-parehas. Nakadepende sa amo kung mabait, kung alam nila na pagod na yung konyang nila, yung katulong nila, pagpapahingahin na nila, ayan. Depende pa rin sa amo. Huwag matakot, guys. Tsaka sa lahat ng bansa, kapag pupunta kayo, alamin niyo yung batas niyo. Alamin niyo yung batas nila. Tapos, every time na magrereklamo sila sa inyo, syempre, pagbibigyan mo sa una, pangalawa, pangatlo, pero pag minsan, nakikita mo na hindi naman nila deserve. Hindi nila deserve. As in, yung parang mamamatay ka na sa ginawa mo. Masakripisyo sa buhay mo, ganun. Kasi ako ganun dati, grabe talagang pinayat ko doon. Alam mo yung 48 kilos ka doon. In just 2 months, nag-38 kilos ako doon sa kanila. Kasi sobrang pagod. Pero it's normal kasi nga, trabaho natin yun. Siyempre, magpapasalamat ako doon dahil kung wala akong trabaho doon, siyempre, wala akong kita, wala akong sahod. Diba?